Hi guys, ito po ang Cagsawa Church, famous tourist spots dito sa Albay. Okay guys, tara, pasyalan natin ang napaka-historic na mayroon dito sa simbahan na ito. Ngayon is hindi makikita yung Mount Mayon kasi nga ulan na ulan dito. So, kung pupunta kayo dito, huwag kayong pupunta ng December kasi maulan, may bagyo pa. Like summer na lang. Mga summer kayo pumunta kasi hindi nyo ma-enjoy. Promise. Okay, punta tayo doon. Dito sa Cagsawa Ruins, 11 kilometro lamang ang kalayo mula sa Bulkang Mayon ay makikita ang napakagandang lumang simbahan dito. Ito ang mga labi ng Cagsawa Church na tinawag na Franciscan Church noong 16th century. Ang simbahan na ito ay orihinal na itinayo dito sa Cagsawa noong taong 1587, ngunit sinira at sinunog ng mga Dutch pirates noong 1836. Ngunit muli itong ginawa noong 1724 ng isang pari na si Father Francisco Blanco at nasira ulit ito sa pagkakasabog ng Mayon Volcano noong February 1, 1814. At ang tore lamang ng simbahan at mga ibang labi ang natira sa pagkakasabog ng Mayon Volcano. Ang mga nasirang labi ng simbahan ay nakalocate ito dito sa Barangay Busay, Municipality of Daraga, Albay, Philippines. Ang Cagsawa Church ay parte ito ng Cagsawa Park. Ito ay protektado at minemaintain ng Munisipalidad ng Daraga at ang National Museum of the Philippines. At kung nakikita ninyo guys, may rice field dito. At ang kalayo ng rice field mula sa Mayon Volcano ay 11 kilometers lamang. At mayroong makikitang marker dito ng TV Patrol, palatandaan ng pagpupukay dito sa Cagsawa Church. Mayroong fish pond at mini farm dito sa may malapit para sa binocular view or picture taking. Pwede kang magbayad ng 20 pesos kung nanaisin mong pumasok dito. Sa loob ng mini farm na ito ay mayroong maliit na fish pond. Pwede kang magpakain ng mga isda. Libre na iyon sa binayad mong 20 pesos, bibigyan ka ng fish food para pakainin ang mga isda. Sa time na ito is hindi maganda ang pagbisita namin dito sapagkat ulan siya ng ulan at nagkaroon din ng konting bagyo dito. Ito ang buwan ng Disyembre. At ito nga pala guys, ang maliit na fish pond dito. Bigla kasing umulan kaya umalis kami agad at hindi rin namin na-enjoy ang pag-picture taking dito. At pagkatapos niyan ay pumasok kami dito sa restaurant at kumain. Sakto na namang umulan kaya umorder kami ng sinigang. Okay guys, so after namin nag-take a picture doon sa harapan ng Mayon Volcano, umulan siya, and then sinigang is the perfect pair for eating lunch, breakfast, and lutom kami dahil wala kaming kain. Coco is food burning. Okay. Then the weather here in Albay is very worse. At kahit umuulan at malamig, ay hindi ko pinalampas ang umorder ng Supreme halo-halo nila. Mura lang ito guys, ito ay nagkakahalaga lamang ng 95 pesos. So maulan, and then weather lang, timing kung makapunta kami sa mga pupuntahan pa. Ayan, so this is it, sinigang here in front of Volcano Mayon View. Coco Food House. Yes, it's the Coco, pangalan na ito? Coco is Food House. Yes. Kano yung isang ganyan? 350. So, good for 2 to 3 person. Sarap yan sinigang niya. Meron ba siyang side dish na ito? Langka. Kahit mamulan dahil na mismo halo-halo, of course, I ordered 1 halo-halo soup. Mura lang din siya, 95. Masarap din siya. Okay, let's eat guys. Ayan, Daddy.